Habang naglalakad si Mara at mga kaibigan niyang si Sharon sa Place de Parvis na nakaharap sa Notre Dame Cathedral ay naalala ng dalagang ina. Nakikita mo bang dalawang toring iyan ng Cathedral, Sharon? Parang ganyan ang mama ko. Ganyan katayog, kay hirap ng abutin. May pait sa tinig ni Mara. Mali yata, Mara. Ani Sharon. Ikaw ang hindi maabot ng mama mo eh. Noon ka pa niya pinakikiusapang umuwi sa Pilipinas pero ayaw mo. Para ano? Madilim ang mukhang sambot ni Mara. Kahit naman umuwi ako, hindi rin kayo magkakasama ng matagal. Alam mo ba? Sa kanyang opisina naman nagbababad iyon. Lagi kasi siyang maraming pinipirmahang mga papeles. Laging busy sa mga meeting at conferences. Kahit kailan ay hindi pa kami nagkausap niyo ng mahigit 15 minutos. OA naman ito. Nakalabing badya ni Sharon. Walang exaggeration iyon. Namulat ako nakatulong ang katabi ko sa pagtulog. Ang mama ko ay nakatali na noon pa man sa kanyang kumpanya na maliit pa lang noon. At dahil nga gusto niyang palakihin iyon, doon niya ibinusang buo niyang panahon. Buong kapaitang pagkukwento ni Mara. Baka gusto niyang punuan ang mga pagkukulang niya sa iyo kaya pinauuwi ka agad. Hindi ganoon ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang katulungin ako sa pamamahala sa Lizar's Industries. Imagine that. Nandidilat ang mga matang sambit ni Mara. What's wrong with that? Sariling kumpanya naman ninyo ang pamamahalaan mo. Maagap namang salo ni Sharon. Hindi pa kami nagkakaroon ng pagkataong magkasama sa pamasyal. Hindi pa kami nagkakausap man lang na matagal-tagal tungkol sa aming mga personal na buhay. Buburo na niya agad ako sa opisina. Di ang mangyayari sa akin ay tulad niya. Ang buong panahon ay umiikot sa kanyang kumpanya. Dire-diretsong pagsasalita ng dalaga. Pagkaway lumungkot ang mukha ni Mara. Akala mo ba'y nag-e-enjoy ako sa paglilibot natin ito, Sharon? Paano ako masisihan kung lagi na iniisip ko na sana ay kasama ko ang mama ko? Sa pamamasyal kong ito, at pag may nakikita akong mag-inang magkasama na iinggit ako, kahit kailan sa aking kamusmusan na hindi kami nagkasama ng ganong ka-intimate ng mama ko. Nangilid na ang luha sa mga mata ng dalaga. Sinasadya kong magtagal na malayo sa kanya para mapilitan sana siyang sundan ako, Sharon. Pero matigas din ang mama. Matitis niyang magkalayo kami, huwag lang niyang mapabayaan ang kanyang kabuhayan. I think she's doing that for you, Mara. Ang nasa isip niya siguro ay maiwan niyang matatag ang kumpanya para hindi ka mahirapan kapag nag-take over ka na. Ani Sharon sa kaibigan. Hindi ko kailangan ng kayamanan, Sharon. Ang namimiss ko ay ang pagmamahal ng isang ina dahil yon ang hindi na ibigay o na ipadama sa akin ng aking mama. Nahabag si Sharon sa kaibigan. Dama niya ang labis nitong kalungkutan sa gitna ng kasaganaan. Nalibot na ni Mara ang buong Europa at pabalik na sa California kung saan may bahay bakasyon na sila nang tunggak siya ng overseas call mula sa confidential secretary ni Doña Clara na si Susan. You have to come home, Ma'am Mara, habang nakakausap pa ang senyora. Basag ang tinig ni Susan. Kumabog ang dibdib ni Mara. Anong ibig mong sabihin, Susan? Don't tell me Mama is very ill. Isang buwan na siyang nanghihina, Ma'am. Bigla ang paghina ng puso niya. Maging ang mga doktor ay nalilito kung bakit siya nagkakaganon. Walang mapinpoint na exact cause ang paghina ng kanyang puso. Ang pinakamalapit na posibilidad ay depression. Emotional lang ang sakit niya, hindi physical. Nagkaroon lang ng komplikasyon sa puso. Pagpapaliwanag ni Susan. Uuwi agad ako, Susan. Mula sa puso ang tugon ng dalaga. Ibinalita ng sekretary sa Donya ang tugon ni Mara. Tiyak niyang uuwi siya, senyora. Umagos ang luha sa pisngi ng matandang babae. Kung kailan pa, paalis na ako. Senyora, pagdating ng inyong anak ay tiyak na lalakas kayo. Masiglang wika ni Susan at hinagod ang braso ng Donya. Napailing si Doña Clara. Pagod na ako, Susan. Mas gusto ko nang magpahinga. Pinigil ng sekretary ang pagtulong ng luha. Alam niyang nakatipon sa dibdib ng matandang malaking hinanakit sa anak na piniling mamuhay ng malayo. Sa ina, Susan, muling nagsalita ang Donya sa paus na tinig. Senyora, dinikit ni Susan ang tenga sa labi ng may sakit. Paparituhin mo si Atty. Macaranas, ngayon din kung pwede. Tumalima si Susan. Hinanap si Maita na kasalukuyang nag-ayos ng pagkain ni Doña Clara. Si Maita ang personal na naghahanda ng pagkain ng Donya para matiyak na tama yun sa pangangailangan ng katawan ng may sakit. Maita, may iniuutos sa akin ng senyora. Matagal pa ba yung ginagamaw mo? Wala kasi siyang bantay. Papasok na ako sa kwarto niya, Susan. Ilalagay ko na lang sa tray ang mga ito. Ani Maita na nagmamadaling tinapos ang pagtitimpla ng pagkain ni Doña Clara. Tinawagan ni Susan ang abogado ni Doña Clara na kaagad namang dumating. Bakit bigla ang panghihina ni Doña Clara? Anong sabi ng doktor niya? Usig ng abogado kay Maita at Susan. Emotional at psikolohikal ang sakit ng senyora attorney. Hindi siya mapagagaling ng pinakamahusay mga doktor. Ayaw namang magpatawag ng psychiatrist
para maidaing niya ang kanyang mga hang-ups. Malungkot na paliwanag ng nurse na si Maita. Pinaalis ni Doña Clara ang dalawang dalaga nang pumasok ang abogado sa kanyang silid. Attorney, I want you to coordinate with Attorney Vega, our company's legal counsel. Ididikta ko sa iyo ang mga gusto kong mangyari. Anang Doña sa abogado sa bahaw na tinig. Inilahad ni Doña Clara kay Attorney Macaranas ang mga bagay-bagay na gusto niyang mailagay sa ayos. Ipinahanda rin niya kay Attorney Macaranas ang kanyang testamento. Tawagan mo si Mr. Blanco ng Manila Corporate Bank Attorney. Kung pwede ay padalawin mo siya sa akin. Malaki ang tiwala ko sa taong iyon. Hiling ng Doña sa abogado ng paalis na ito. I'll do that, Doña Clara. Pero pilitin niyo magpalakas. Kailangan kayo ng business world. It will be less exciting without you. Masuyong pinisil ng abogado ang palad ng may sakit bago nagpaalam. Nang araw ding iyon ay dumating si Mr. Blanco, na General Manager ng Manila Corporate Bank. Kagad siyang pinatuloy ni Susan sa silid ng Doña Clara. Natuwa ang matandang babae nang makita ang kaibigan. Salamat at pinagliman mo ako. Martin, Doña Clara, you know I can never let you down. Nagulat din ako nang ibalita ni Attorney Macaranas na may sakit kayo. You were strong and bubbling with joy the last time I met you. Masuyo pang pinisil ng matandang lalaki ang palad ng may sakit. Ganito talaga ang buhay, Martin. Kapag dadhana ang kumilos, nawawala ng saysay ang lahat ng kayamanan sa mundo. Malungkot na tugon ni Doña Clara. Huwag ninyong sabihin niyan, Doña Clara. Kung gugustuhin lang ninyo muli kayong lalakas at sisigla, siguro ay mayroon lang kayong pinagtatap mo kaya ninyong lumakas. Nagtampo nga ako sa anak kong si Mar dahil ayaw umuwi rito. Pero ngayon ay uuwi na siya, Martin. Kaya nga kita ipinatawag. Gusto kong maipaayos sa iyo bago dumating ang anak ko. I'm always willing to be of help, Doña Clara. Ano pa ba ang nais ninyong isaayos natin? Masigasig na tanong ni Mr. Blanco sa Doña. Inilahad ng Doña sa panauhin ng lahat ng gusto niyang mangyari. Taimtim na nakinig si Mr. Blanco. Mahigit 1 oras siya sa silid ni Doña Clara bago nagpaalam. Ano kaya ang mga inihahabili ng senyora kay Mr. Blanco? Ani Susan, kay may tanang wala na ang mga panauhin. Ikaw ang confidential secretary niya, dapat ay may alam ka. Sagot naman ng nurse sa dalaga. Ang alam ko lang ay pagbibili na niya ang lahat ng kanyang shares sa Lisaris Industries. Ayaw namang sabihin ang dahilan. Wala naman akong alam na pinagkakagalitan nila ng mga ibang members ng korporasyon. Nag-iisip na tugon ni Susan. Hindi ba't siya ang nagpundar ng kumpanya? Bakit siya pa ang bibitiw ngayon? Nagtatakang tanong ni Maita. Iyan nga ang ipinagtataka ko. Pero ayaw ko namang mag-usisa ng masugid sa matanda. Baka isiping pakialamera ako. Baka ipupungunan sa ibang bagay. Wala kasing hilig sa negosyo ang anak niya kaya siguro nagbitaw na lang siya sa kumpanya. Pag nga naman siging nakastak ang pera niya sa negosyo at ayaw namang bantayan ni Ma'am Mara, malamang na mapagsamantalahan lang iyon ng iba. Suwestyon ni Maita. Milyones ang halaga ng stocks ni saan niya itatago yun? Sa time deposit siguro. Impractical naman iyon pag ganoong kalaki. Ang pera mas dapat na ilagay sa negosyo para gumalaw at makatulong sa maraming tao. Maagap na salo ni Susan. Pinoproblema ko nga kung talagang mawawala ng senyora. Kanina kaya ako makakapag-apply. Malungkot na patuloy ni Susan. Akala ko para may magte-take over si Ma'am Mara. Nakakasiguro ako na kukunin niya ako dahil kilala nga ako ng mama niya. Di mag-apply ka sa mga opisyalis ng Lisaris Industry. Payo ni Maita. May kani-kaniya silang secretary. Pag nag-apply uli sa kumpanya, itiyak na mababang pwesto ang makukuha ko dahil nga wala na ron si Doña Clara. Nang gabing yun ay nagbalik si Atty. Macaranas sa mansyon ni Doña Clara. May kasama siyang isa pang lalaki. Pakisabi kay Doña Clara na kasama ko na si Mr. Gomez. Expected niya kami. Anang abogado kay Susan ang patuloyin sila. Nagtagal ang abogado at si Mr. Gomez sa sulid ng Doña. Anong pihit naman sa labas ng kwarto ang dalawang dalaga. Sino kaya ang Mr. Gomez na yun? Ngayon ko lang nakita. Yung sa opisina ay hindi yan naliligaw. Nagdududang bika ni Susan kay Maita. Si Atty. Macaranas yata ang may kakilala sa kanya. Ipinakilala lang sa senyora. Sagot ng nurse. Nang pumasok kasi sila sa kwarto ng senyora ay nagtanong siya. Sabi niya, siya ba si Mr. Gomez? O di ibig sabihin niya ngayon lang niya nakita ng senyora. Napabuntong hininga si Susan. Para kay pa naging confidential secretary ako ng senyora kung ayaw niyang ipaalam sa akin ang mga ginagawa niya ngayon. Personal siguro yun at walang pakialam ang pwesto niya sa kumpanya. Sambot ni Maita. Kaya nga confidential secretary ang tawag sa akin ay dito pa niya ako pinatira. Para pati personal na problema niya ay naaasikaso ko. May hinanakit na wika ni Susan. Ang feeling ko tuloy na walang siya ng tiwala sa akin kaya dumediretso na kay Atty. Macaranas. Hindi naman siguro. Alo ni Maita sa secretary. Kung wala siyang tiwala sa iyo, bakit sa iyo pa ipinaubaya ang pagsalubong kay Ma'am Mara? Bukas nga pala ng gabi ang dating ni Ma'am Mara, sambit ni Susan. Ang preparasyon sa pagdating niya ang asikasuhin mo at hindi ganyan nagmumukha.
sa mga palim na ikinikilos ng senyore. Payo ng nurse sa kaibigan. Napatango na lang si Susan.